Is, Sir, can I ask you to please lead us a short prayer, very brief prayer lang, so we will continue. Thank you. Ba't naman nawala? Miss Binayan, sir, can you lead us a short prayer? Short lang. Miss Binayan. Pinatay mo ulit. sir, mahihiya ko, sir. Okay lang yan. Huwag kang mahihiya. Ikaw naman, no? Oh. Pagka ikaw ikinakahiya mo ang Diyos ay kakahiya ka rin. Di ba? Ganun yung sabi nila. Ikaw naman, no? Yan na. Si Miss ka na lang. Si Miss Prima Duma. Ayan. Oh. Miss Prima. Ito yata sila Miss Kulgi dito. Miss Prima, andiyan ka ba? Sir, ayaw po. Bakit ayaw? Oh, sige na. Walang makadyo sa inyo. Di start na tayo, no? Okay. So, the scope of our discussion for this meeting, ladies and gentlemen, is about criminal victimization, no? How a certain person being victimized by a certain crime. And of course, we'll also discuss what is victimology, okay? So, study of victim po yan, di ba? So, the scope of our discussion is about criminal victimization and how a certain person being victimized by a certain offender, no? And what is the role of the victim in the occurrence of crime? Okay. So second, what are the factors of victimization? Okay, based from studied or studies conducted. Then we will also discuss the different types of victims. And last but not the least, we will discuss the different theories explaining victimization po yan, no? So nawala lang po yung ayan, victimization. Okay? So, at the end of the discussion, so ano bang i-expect natin pagkatapos kung ma-discuss po ito, no? So, at the end of the topic, the students should be able to explain criminal victimization, meaning to say you will be having a recitation later, okay? So, maybe tomorrow or maybe on Monday, yeah, about criminal victimization. Okay, second, you should be able to identify the different factors of victimization. Third, discuss the role of the victim in the occurrence of crime based from theories of victimization. Nawawala yung letter I ko. No? Yan, so nagkabaliktad pa yan. Okay. So, that is victimization. No? Yung last, yan, nagkaroon lang ng typographical errors. Ayan. So, sino nang may alam dito na crime na nangyari? Miss Jaira, meron ka bang alam na crime na nangyari dyan sa inyong lugar? Wala po, sir. How about Miss Gustilio? Sir, wala. Miss Kulhi, ayan, nandiyan ka pala, Miss Kulhi. Meron ka bang mai-share na crime na nangyari dyan at kilala mo ang biktima o kaya kapitbahay mo yung biktima, ganun? Sir, wala naman po. Wala kayong alam na crime na nangyari? Are you sure? Sino may alam na crime na nangyari dyan? Yung tinaga, ganun, binaril, ganun. Wala ba? Miss Season? Mababait po kami, sir. Miss Season, hindi ko naman sinasabing kayo. Meron ba kayong alam or meron ba kayong kakilala, kapitbahay na naging biktima ng isang krimen? Diba? Wala talaga?
As in? Wala naman po, sir. Mababait sila sa amin. Ganun ba? Sir, wala. Sa inyo, Miss Wala po Dinamling. kaming alam. Hindi daw sinichismis. Miss Bugne. Ayan, si Miss Leslie Bugne. Sir, lalaki po yan. Ay, lalaki ay, yan. sorry. Mr. Bugne. Yan, nakapagkakamalan ko tuloy. Mr. Leslie Bugne. May mga crime ba dyan na alam mo na nangyari dyan sa inyo? Meron ba kayong nabalitaan, no, sa television, no, na yung isang tao, siya pa yung naghamon, pagkatapos siya pa yung namatay? Meron ba kayong alam na ganon na case? No? So siya na yung naghamon, siya pa yung namatay. Ha? O kaya naman yung pong tinatawag natin na yung pong perpetrator ay dating biktima ng isang krimen na kung saan inaabuso, di ba? Like for example, si Miss Kulhi. Like for example lang, example lang po natin, huwag kang magagalit, Miss Kulhi, ano? Ikaw ay sinasaktan ng magiging asawa mo, di ba? So after which, siyempre, biktima ka ng tinatawag po natin na violation against women and children. Ayan. So one day, hindi ka na nakapagpigil, no, dahil sa palaging battering ng inyong asawa, then pagka nakatulog ay pwede mong gilitan ng leeg, di ba? Wherein, sino bang naging biktima doon, di ba? Yung pong offender ay naging biktima. Okay? So here in victimization, nakikita niyo yung relationship ng pong victim. Bakit siya naging biktima? Bakit yung pong rape victim ay nabibiktima ng panggagahasa? Meron ba siyang ipinakitang motibo para po siya ay maging target ng rape? No? Or kamag-anak ba nung pong biktima kaya? Yung pong nanggahasa sa kanya? No? At ano-ano yung mga teorya na nag-i-explain doon po sa role ng biktima kung bakit nagkakaroon ng crime. Kasi dalawa lang naman ang players doon po sa commission of crime. Tama? O, sino ba yung mga players doon po sa commission of crime? You have the offender, yung gumawa ng crime, at syempre, sino yung isa? Yung victim. Okay? Based on the theories that I have already discussed earlier in the previous video presentation that I've already presented to my YouTube channel, the theories therein are more focused on the study of crimes, study of criminals, di ba? Why they commit crimes, okay? Itong victimology na ito ay bagong branch lamang ng criminology na kung saan ang pinag-aaralan naman ay yung pong contribution ng isang biktima kung bakit nangyayari ang krimen. Like for example, yung pong isang kaso in Baguio City, mga kapatid, no? Na kung saan yung pong isang boy ay pinatay yung pong kanyang amo. Bakit? Palaging dinuduro, di ba? Palagi pong pinagmamalupitan ng amo. Okay? So, palaging nagkakaroon ng verbal abuse. Di ba? Yung sasabihin, tarantado, tanga, nengneng, tabbed, di ba? Sasabihan ka ng ganon. So napuno itong boy. Anong ginawa? One day, hindi na po napigilan ng kanyang sarili. Bigla pong kinuha yung pong itak at pinagana lang doon sa leeg yung pong kanyang amo. Okay, in that case, do you think that the victim plays an important role while the crime committed? Or while the crime, or why the crime transpired? Diba? Yun naman pong isang babae na ginahasa, no? Ay palagi na nakikisama doon sa kanyang mga kaibigang lalaki. So ngayon, nung nalasing sila, anong ginawa? Pinagsamantalahan yung babae. So, alam naman niya na yung mga kasama niya ay mga lalaki at warning po sa inyong mga kababaihan dito, no? Ang pinakamaraming klase ng rape sa kasalukuyan ay yung pong tinatawag po nating acquaintance rape, na kung saan ang usual na gumagawa ng panggagahasa ay yung pong mga kaibigan o yung pong mga kasama. Kapag ka nalasing na, alam niyo naman, pagka may alak, may balak. Diba? So, ibig sabihin, nung ikaw ay in-invite, yung isang babae in-invite, tara, inuman tayo at alam mong lalaki ang iyong mga kainuman. Diba? At alam naman natin na ang mga lalaki is madaling tumaas yung pong kanilang tinatawag na libido o yung pong tinatawag na sexual desire. Kung nakainom yan, syempre, medyo hilong-hilo yan at hindi na mapigilan yung kanyang sarili, di ba? O hindi na iniisip na yan ay kaibigan, kailangang respetuhin. Yan.
Then, ang pinakamarami pang cases ng acquaintance rape, mga kapatid, ay hindi po na ire-report sa pulis kasi nahihiya eh. Sa unang pagkakataon, siya po ang pumunta doon sa inuman. Di ba? Siya pa ang pumunta sa boarding house ng lalaki. So, anong ginawa sa kanya? Pinagsamantalahan kasi dahil sa sobrang trust and confidence doon po, no? Ayan. Hindi ko naman sinasabi na bawal pong magbigay ng trust and confidence, no, sa isang tao, pero dapat meron pong limitasyon. Okay? So yun po yung mga pinag-aaralan po dito sa victimization. Okay? Pinag-aaralan po ito para sa ganun ay hindi po dadami yung pong mga biktima. O kaya naman yung isang babae naglalakad sa isang area or sa kalsada gabing-gabi, di ba? Yung kanyang lakad ay puro gabi. Tapos ang kanyang suot ay pek-pek short, yung nauuso ngayon na pek-pek short na nakikita na, karakaran na nga panado Ilocano, di ba? O yung nakikita na yung kung anong nakikita dapat, di ba? Yung pong nakatago ng panty, eh, mas maliit pa sa panty yung kanilang shorts. Di ba? So ano mangyayari doon? Maglalakad ka gabing-gabi, alas 9, alas 10 ng gabi. Tapos may umiinom sa ganong oras. Anong ini-expect mo? Di ba? So yun po yung mga kailangan na pag-aralan po dito sa tinatawag kong victimology. Diba? So the role of the victim in the occurrence of crime. Okay? So umpisa na po natin. Yung po introductory part lamang. Ano? Ayan. So what is criminal victimization? Criminal victimization refers to a person, okay, or the process wherein a person being the victim of a violent crime. Okay? It's either rape, ayan, or sexual assault. Sexual assault, mga kapatid, rape yan, pero hindi po titi sa puke. O dire-diretso po ako nagsasalita, no? Hindi ko po yung tinatago yung mga word na ginagamit. So, pasensya na sa mga kababaihan, pero that is the simple way in order to explain that. Yung sexual assault, no rape gamin ko na tayo, yung pong titi at saka sa puki talaga, yung iyot na kunayo. Pero pagka rape by sexual assault, pwedeng may pinasok ka, pwedeng talong ang ipinasok mo dun sa babae, o kaya yung titi ay ipinasok mo sa bunganga ng babae o kaya sa kanyang puwet, that is considered as rape by sexual assault. Okay, in short, ang rape proper, yung pong titi sa uki. Ganon. No? Pero kapag sexual assault, yung uki, kung ano-ano ang ipasok mo doon, considered rape yon. Okay, daliri mo, ipinasok mo doon without the consent ng babae. O kaya naman, kung talong ipinasok mo sa ari ng babae without her consent, that is considered, ladies and gentlemen, as rape by sexual assault. Jay matlatag, urayan niya pang isarkam to Jay, considered siya as rape. Okay? By sexual assault. No? Then you have also robbery, aggravated or simple assault, or we have also property crime. Diba? So yung pong isang kasama niyo dito ay nagkaroon or naging biktima po ng isang property crime. Hindi ko alam kung andito po siya, no? Ayan. So bakit kaya siya po ay naging biktima ng property crime? Maaari kayang dinidisplay niya yung kanyang mamahaling cellphone. Diba? Kung bakit siya naging biktima ng property crime or theft. Baka naman ipinapakita niya yung kanyang cellphone. Di ba? Tapos dumadaan siya doon sa mga areas na kung saan ay pwede siyang maging biktima ng theft, kung saan-saan niya ibinubulsa yung kanyang cellphone at yun po ay nakita nung pong ating suspect. So ganun po ang pwedeng reason, no? So ibig sabihin, kung makikita niyo yung mga reason na yan, ay meron talagang role ang biktima kung bakit nagkakaroon ng isang krimen. Diba? So, ibig sabihin, kung hindi po tayo magpapabaya, then wala pong magiging biktima sana. Okay? Yan. So, yun po yung kagandahan nitong criminal victimization. Or yung pong victimology. No? Yan. So, people with severe mental illness may be at higher risk of criminal victimization, yung mga may sakit sa pag-uutak. No? This may be result of possible cognitive impairment. Yan. Example, poor reality testing, poor judgment, social skills, planning, and problem solving, and sometimes compromised by social situation. Like for example, poverty. Bakit maraming tao ang nagiging biktima ng pyramid scam? Bakit? Dahil yung pong mga tao ay karamihan ay gustong magkapera. No? Dahil walang pera tulad ko. Kaya kapag sinabi yung pera mo, magdodoble yung pera mo pagka nag-invest ka, aba, hindi labas mo yung pera mo, binigay naman. Okay? So, these are some of the reason why a certain person is being victimized by a certain crime. So, unemployment, homelessness, and social isolations are only some of the factors that can contribute to victimization. Okay? Yan.
So, what is the evidence for criminal victimization? Meron ba tayong ebidensya na may mga taong nagiging biktima ng krimen? Yes, of course. No? Yes, sir. Sabi nga nila, moderate quality evidence found increase in criminal victimization and people having schizophrenia, yung pong mga tao na hindi po or hindi na po ma-identify kung ano ang realidad doon po sa illusion or delusion. Diba? Compared to general population rates. Between 43 and 83% of women with schizophrenia reported domestic violence by partner. Di ba? Yung pong violence against women dito sa Pilipinas. Okay? In people with psychotic disorder, rates of victimization were found around 20%, and criminal activity showed medium to large association with increased victimization. A small association found with having delusions, okay, or hallucinations. Ibig sabihin, yung pong mga tao kasi na nabiktima ng mga pang-aabuso mga kapatid, minsan parang naririnig nila yung boses ng nang-abuso sa kanila kahit sa totoo ay hindi naman. Okay? At dahil sa mga yun naririnig nila, parang kunwari sinaktan ng isang babae ng isang beses, dalawang beses, tatlong beses, parang palagi nilang naiisip yon. At yun yung dahilan kung bakit yung biktima ay siya na ang nakakapang-biktima. Yun po yung tinatawag nating battered woman syndrome. Okay? Yan. So, what is victimology? Okay, pagka may logy na ganito, no, ibig sabihin yan is study. Ang ibig sabihin ng logic kasi is study. So, literal na victimology is study of victim. Di ba? Napakadaling intindihin. Di ba? Logy is derived from Latin term logos. Okay? Logos na ang ibig sabihin po is to study. Ayan. So, to study. No? So, Miss Kulhi, kindly take photo again. Okay? Yung mga participants po natin. Ayan, so victimology, ladies and gentlemen, no? Derived from two words. It is a conglomeration of the word victim and logos, no? Then, ginawang victimology, the study of victim. Yun po yung pinaka-short na definition niya, no? So, pagkahabaan natin konti yung definition, victimology is a branch of criminology at ito po yung bagong branch lamang ng criminology. Scientifically studied the relationship between an injured party and an offender. As I have stated earlier, there are two actors in the perpetration of crime, no? Sa krimen, dalawa po ang partido, yung pong victim and offender. Okay? So, karamihang teorya po is pinaliwanag po yung role ng suspect, yung pong offender. Pero wala pong nagpapaliwanag noon nung unang panahon yung pong role ng biktima. Di ba? So, relationship between the injured party and offender by examining the causes and nature of consequent suffering. Scientifically, victimology focus on whether the perpetrators were complete strangers, kaya okay, karamihan kayang krimen ay yung pong gumawa nun is hindi kilala nung pong nung biktima, di ba? O, karamihang krimen mga kapatid, ayon po sa pag-aaral sa victimology, ay kilala po ng biktima. So like for example, yung mayor, bakit pinapatay yung pong isang nagkakandidatong mayor? Yung kasalukuyang mayor, are they complete strangers? The answer is no. They know each other. Di ba? Oo. Yan. So may mga property crimes na complete stranger tulad ng pandurukot, hindi mo kilala yung nandukot sa'yo. Okay? Pero may mga crimes or yung mga violent crimes usually. Violent crimes, ibig sabihin, binugbog ka, pinatay ka, gano'n, ay kakilala nung pong offender, yung pong victim. Ha? So, are they mere acquaintances? Yan, magkakilala lang. Of friends, family members, or even intimates, and why a particular person or place was targeted. Okay? So, usually, the victim, tandaan niyo po ito, victim is usually related to the offender. Okay? So marami pong krimen na ang biktima, usually hindi sa lahat ng pagkakataon kasi may mga strangers naman ang gumawa ng krimen. Pero karamihan sa mga violent crime tulad ng pagpatay, bakit tinaga? Kasi nag-aaway sa lupa. Kakilala ba yung tumaga sa kanya? The answer is yes. Kung stranger man yan, baka binayaran lang. Di ba? So nag-hire po ng hard killer. Kasi karamihan po na violent crimes, okay? Crimes which involves the loss of life and of course to include rape, no? Yung pong mga gumawa ay kakilala. Mangilan-ngilan lamang yung pong mga strangers ang gumawa. Okay? Oh,
ipinakita mo yung iyong kaseksihan, kaya ka ginahasa siguro, tsaka ka itinago kung saan-saan, ganon, no? May relationship usually yung offender at saka yung victim. Yun po ang sinasabi ng victimology. Okay? Yan. Naiintindihan naman mga kapatid. Opo. Gamitin nyo naman yung mga chat box niyo. Naiintindihan. Okay, pwede kang mag-thumbs up naman doon para, di ba? Kasi yung energy daw ng speaker ay base doon sa energy ng mga tagapakinig. Ayan, di ba? So, si Miss Adalom, meron agad Mr. Adalom. May thumbs up. Ayan. Thank you, no? At naiintindihan naman ninyo. Mahirap na kasi pag salita ako ng salita, wala naman pala kayong naiintindihan. Titigil na natin, di ba? Ayan. So, victimology first emerged, nag-umpisa po yan in 1940s and 1950s when several criminologists, Hans von Hentig and Benjamin Mendelssohn, sila po yung father of victimology, no? That is Hans von Hentig and Benjamin Mendelssohn. And Henry Ellenberger, siya po yung sumunod. Pero ang father of victimology, yung mga nauna po is Hans von Hentig and Benjamin Mendelssohn, no? So they examine victim-offender interaction. Okay, so meaning to say, dalawa yung pinag-aralan, no? Pero more focus sila sa biktima. Yan. And stress reciprocal influences in the role of reversals. These pioneers raised the possibility that a certain individual who suffered wounds and losses might share some degree of responsibility with the lawbreakers for their own misfortunes. Yeah? So yung biktima, sabi dyan, ay maaaring merong idinulot na hindi po maganda doon po sa isang tao kung bakit nag-udyok doon po sa offender para gawin yung isang krimen. Okay? Yan. O like for example, kung aabusuhin, for example, kunwari lang is magiging or partner ko si Miss Jaira. O gano'n. Tapos aabusuhin ako ni Miss Jaira. Di ba? So pang-aabuso sa tingin niya, kayang-kaya niya ako lagi, pero may time po na yun po ay napuno ng galit at puot, at yun po nag-udyok sa akin para gawin yung isang krimen laban sa kanya. So yun po, no? Yun po yung mga example ng pong tinatawag nating victimology, na kung saan yung biktima, siya dati yung nang-aabuso. Pero siya yung naging biktima. Diba? Ayan. So, focus of victimology. So, ano ba yung pong focus ng victimology, mga kapatid? First, no? The first focus of victimology, yung pag-aaral sa victim, no, is to identify and measure the frequency, both the annual incident and lifetime prevalence rates of various types of victimization such as stalking, date rape, carjacking. Bakit kaya yung pong mga tao ay nagiging biktima ng carjacking? Okay, ano kaya ang dahilan? Di ba? O date rape, ayan, bakit kaya ang isang babae ay nagagahasa? Ano kaya ang dahilan? Di ba? Bakit ka kaya ini-stop? Kasi siguro post ka ng post ng ang gaganda, kaya ka po ini-stop. Okay? Nagpo-post ka parang iba na alawi, ini-stop. Kasi, syempre, maganda. Di ba? Oo, ganon. Some research has focused on related challenge of explaining why risk of violent victimization vary dramatically. So, depende pa rin po, no? Sabi dyan, iba-iba. Yung pong mga victims ng violent crimes. Okay? Depende po sa group na kinabibilangan, no? Kasi iba-ibang grupo, di ba? Iba-iba po tayo ng kultura, no? Especially by age, okay? Mga matatanda hindi usual na nagiging biktima ng rape cases, okay? Dahil syempre para sa nagiging biktima ng rape cases dahil sa kanilang pananamit, dahil doon po yung uso sa kanilang edad, gano'n. Depende rin po sa social class, sa yan, ethnicity, and result of exposure to dangerous person because of what we call as routine activities. Pwedeng maging dahilan kung bakit ikaw po ay magiging biktima. Like for example, yung sinabi ko kanina, gabi-gabi ka laging lumalabas ka ng gabi. So there is a higher possibility that you can be victimized. Oo, di ba? Kung lagi kang pumupunta sa mga matataong lugar, mabibiktima ka ng theft, di ba, Miss Buhong? Ganun ba yan? Pag palagi kang lumalabas, ganon, tapos doon sa maraming tao, mas malaki yung chance na ikaw po ay mabibiktima. Lalo na pagka lagi mong ino-open yung cellphone mo, tapos laging nagpipicture, syempre maraming nakakakita na yan po ay
high class na cellphone or high-end, pwede kang mabiktima ng crime because of your routine as well as lifestyle choices. Okay? Yan yung gising ka sa gabi, umaga tulog ka. So second is how the legal system works. Okay? So paano nga ba nagtatrabaho yung pong ating mga nasa government agencies? Sa mga pulis kaya, meron bang mga nakalaan na mag-i-entertain sa biktima kapag ka nangyari ang krimen? Kasi ang pinag-usapan lang po natin is yung pong usually tungkol po sa suspect. Anong gagawin mo sa suspect? Aarestuhin mo, di ba? Paano naman yung biktima? Meron bang specific na ahensya ang ating gobyerno na aalalay at magbibigay ng pansin doon po sa biktima? Di ba? So, pagka-violence against women and children ay sino bang aalalay? Sa ating PNP ay meron po tayong tinatawag na Violence Against Women and Children's Desk. Di ba? O meron, no? At ang DSWD ay nagkakandak nung pong tinatawag po natin na rehabilitation, no, program para po sa mga biktima ng violent crimes. Okay? So, how the legal system works, detectives and specialized squad, is there a victim witness assistance program? Meron bang assistance na ibinibigay sa biktima? Kasi kung nangyari ang krimen, ang suspect po, ang offender ay marami pong karapatan. Paano kaya ang biktima? Meron din po bang karapatan ng biktima? Paano kaya kapag ang isang tao po ay nahuli o hinuli ng pulis nang wala namang kasalanan? Nabilanggo, pero paglabas ng pong kaso acquitted, meron ba siyang karapatan? O, di ba siya po ay naging biktima lamang? O, like for example, kung si Miss Angeli Season, inaresto nang wala pong kasalanan dahil napagkamalan. Nabilanggo ng 1 taon. Napagkamalan lang. Yung pong tinatawag na mistake in identity. So siya po yung inaresto kasi kamukhang-kamukha niya yung pong gumawa ng krimen. Ngayon kapag siya po ba ay lumabas, ay babayaran ba siya ng gobyerno dahil siya po ay biktima ng unjust or unlawful arrest? Diba? O anong karapatan niya? Kaya, kasi siya po ay biktima lamang. Diba? Ayan. So meron bang gano'n na programa ang ating gobyerno? Okay, sa Pilipinas, syempre meron po yan. No? Yung prosecutors ay meron bang programa din para sa mga victim and state-administered financial compensation programs. Yan, deals with victims in their capacity as witness for the government. In short, dito sa second, mga kapatid, kung bakit pinag-aaralan ang victimology, para sa ganon ang ating gobyerno ay magkaroon po ng programa na ilalaan para po sa mga biktima. Ano? Ayan. By the way, pagka nahinto ito, bumalik po tayo kasi kailangan natin tapusin po yung lesson 3 po natin ngayon. No? Ayan. Then lesson 4 po bukas. Okay? So, sino ba ang biktima? Ako ba? Ikaw ba? Or siya? Di ba? Kapag meron kang karelasyon at iniwan mo siya, sino ba ang nagiging biktima? Sino ba ang nasasaktan? At sino ba ang nasarapan? Yan. So, who is a victim? Okay? Sino ang biktima? Di ba? So, a person who suffered physical or emotional harm. Isang tao nagdusa physically or emotionally. Okay? O kaya naman ay nagkaroon ng property damage or economic loss. Economic loss, yun po yung ninakawan, ganyan. No? As a result of the crime. Okay? So yung pong nasaktan physically, emotionally, nasaktan ang kanyang puso't damdamin. Ayan po, emotional harm. Okay? Yan. O kaya property damage, nasiraan ng ari-arian. Hindi po yung ari, kundi ari-arian po. No? And of course, economic loss as a result of crime is considered as victim. Okay? Kung namatay yung isang tao, that person is considered a victim. Pero sino nga ba ang biktima? Maliban doon po sa taong namatay. Kasama po yung pong nasaktan emotionally, ibig sabihin kasama po pamilya. Di ba? Pagka may namatayan, nasasaktan din po ba yung mga kapamilya? The answer is yes. Therefore, they are also considered as victim in the occurrence of crime. Meron pang nagtanong doon po sa isang video presentation ng victimology. Sabi niya, paano sir kapag yung pong dalawang tao, nagpatayan sila? Di ba? Both yung suspect at yung pong victim daw ay namatay parehas. Okay? Siguro nung sinaksak yung pong biktima sana, nakapaputok ng baril. So, ibig sabihin, parehas silang namatay. So, sino? Yung pong nagiging biktima. Okay? So, balik po tayo dito.
yung pong mga tao na meron pong nawala sa kanila, nasaktan ang kanilang damdamin. Ibig sabihin, ang nagiging biktima po doon ay yung pong both family, nung pong naiwan, nung pong dalawa. Okay? Ayan, kasi meron akong nakitang paliwanag po sa video presentation na ang biktima daw ay yung pong magbabase daw doon po sa investigation. But the answer is wrong. Okay? Because the victim, sabi diyan, yung pong isang tao na nasaktan, okay, physically, emotionally. Ibig sabihin, yung pong mga pamilya, yung pong mga naulila, nung tao na namatay, yung po yung mga victim doon sa crime. Okay? Then the following people can exercise victim's right if the victim is dead or not able to act on his or her own behalf. Kapag ka namatay po kasi yung pong gumawa ng krimen, okay, dahil sa self-defense ng biktima, parehas silang namatay, ano? So, meron bang ipoprosecute doon? Meron bang ipapakulong? Wala. Wala pong ipapakulong. Why? Because the death of a certain offender also will totally extinguish criminal liability. Ibig sabihin, pag namatay ka na, di ka na pwedeng ikulong. Di naman pwedeng substitute yung anak mo. Ganon, no? So, sabi ko nga, parehas pong biktima. Yung pong naiwan, yung pong nagpatayan. Kung nagpatayan silang dalawa. Okay? So, both are victim. Pero kung buhay po yung pong suspect or offender, so sino yung meron pong karapatan na magreklamo, no? Yan. So the people can exercise victim's right if people is dead or not able to act on his behalf. A victim spouse, yung pong asawa, legal na asawa, pwede po yung kinakasama, yung pong common law partner who has lived within the victim for at least 1 year prior to the victim's death. Okay, so kung meron kang kinakasama dyan, ay pwede po siyang mag-represent po sa'yo pagka ikaw po ay naging biktima ng isang violent crime at ikaw po ay namatay. Diba? So, a relative or dependent of the victim, yung pong kanyang mga anak, no? Anyone who has the custody of the victim or victim's dependent, ayan. So, note, a person who has charged, convicted, and found not criminal responsible due to mental disorder for the offense that resulted in the victimization is not defined as victim. For example, if a parent has been charged with abuse of a child, that parent will not be allowed to exercise the child's victim's right of their own rights as a parent. Okay? Narinig pa ba ako? Opo, Yes, sir. sir. Okay, so we have only 1 minute left.